So, plate number 3, isometric drawing. So, anong gagawin nyo? Ito, center. Hanapin yung center. Gawa kayo ng horizontal. Then, from that center, this one. Ito yung sa ibabaw ng title block. Susukat kayo ng 15 mm mula dyan pataas. 15. And then, from that 15 mm, gagawa kayo ng diagonal na may 30 degrees. 30 degree. So, gamit kayo nito. Itong side na to, which is the 30 degree side. Yan yung gagamitin nyo para gumawa ng diagonal. Then, gawin nyo rin yun sa kabila. Yan na. So, ngayon, itong dalawang diagonal na to, susukat kayo dyan ng 100 mm or 10 cm. Then, from that point, gagawa kayo ng vertical lines. Sakto lang para sa, tansyahin nyo, yung sakto lang para sa 20 mm para hindi gaanong madumi. Yan. So, ngayon, next step is dito, sa center. From this corner, yan, kukuha kayo ng 20 mm pataas. 20 mm or 2 cm. Yan. So, from that corner, from that point pala. So, from that point, gagawa uli kayo ng diagonal. Yan na. Then, so, start kayo dun sa corner na yan. Ito. So, ngayon, next step natin is, mula dyan sa corner na yan, susukat kayo ng 20 mm dito sa diagonal na to. Kukuha rin kayo ng 20 mm mula sa point na to, papunta doon. So, ganun din gawin nyo dito sa kabila. So, corner 20, edge 20. Yan. Ngayon, gamitan nyo uli ng diagonal. Ang tip ko lang, mula dito sa corner na to, ay sa point na to, itong 20 mm na to, diba, itatapat nyo dyan. Mag-start na kayo sa center line. So, center line, diba, nakatapat doon sa 20, center line. Then, ganun din sa kabila. Tapat sa 20, center line. Yan. Ngayon, dito naman, diagonal ulit. Yan.
So, pag hindi umabot, pwede nyo patungan ng mga ruler or kahit na anong straight na bakal. 20 mm hanggang center uli yan. Then, wag nyo na rin iaabot. Once nag-cross na, okay na yan. Yan. So, ngayon meron tayong 60 by 60 by 60. Ngayon, meron na tayong depth and meron na rin tayong width. Ngayon, kailangan natin ng height, which is 60 mm. Yan. So, pag ginawa nyo yung diamond na yan, itong top corner na to, 60 na siya. Matic, 60 na siya. So, ngayon, next step is ito. Corner sa kanan. So, yung corner sa kanan, gagawa tayo ng vertical line. $60 lang din. So, ayan, sakto siya sa 11 yung corner. So, 11 plus 6, 17. So, 17. Ayan. Dito. So, meron na tayong height. Then, gagawa ulit tayo ng diagonal. So, from that corner, and that 60 mm point, gagawa tayong diagonal dyan. So, basically, itong step na to is paggawa ng cube. Gumagawa lang tayo ng cube na may 60 by 60 by 60. Ayan. Next is so, ito center. Tingnan natin center point. Susukat tayo ulit ng additional 60. Punta doon. Pataas. Wala. Hindi ko lang abot. Ay! 6. Ito pala. 4. Okay. Then, hindi siya abot doon. So, itong tip ko. 45 degree. Kalso nyo dyan. Meron na tayong straight up. Then, ito. So, balik na rin na lang. Ayan. Yeah. Ayan lang din dito. So, ang ginagawa ko, itong 45 degrees is nakakalso para meron akong vertical point. Ayan.
Slide ko lang. So, ayan. Meron na tayong cube. Kung makikita nyo. So, ito yung harap. Ito yung side. And ito yung top. So, parang ganito siya. Ayan. Kita ba? Ayan siya. Ayan. So, ito yung harap. Ito. Top. Ayan. And side. So, ngayon, analyze yung nasa given, which is nakaganyan, diba? So, front, meron sa top, then ang given is nandito sa side na to, nasa right side. So, pag ginawa natin cube yan, ganyan mangyayari dyan. Yan. So, dito siya nakaharap. Pagka ang given naman is ganito, ayan, nasa kaliwa, at ginawa natin cube, o 3D, ayan, dito siya naman nakaharap. Pero ang nasa given natin is ito. So, front view, top view, and side view. Pag ginawa natin cube, ayan. So, ang front natin is nandito sa kaliwa. Ayan. So, pag ang given, ang side view is nasa kanan, ang front mo nasa kaliwa, yan. Nasa kaliwa ang front, nasa kanan ang side. Pag ganyan, nasa kanan ang front, nasa kaliwa ang side view. Yan, top. Yan mo na yun. Okay. Proceed. So, front view. Ito. Ngayon, dito, 60 degrees. Hanapin natin yung center. 60 mm. So, hanapin natin yung center, which is 30 mm. Then, mark nyo. Same as this one. So, kunin natin center. Itong vertical. Minsan. Ayan, 30 rin. Kasi parehas naman silang 60 mm. So, cross tayo. Ayan, center. Then, yung center yung cross na yan, dyan tayo magmamark. Dyan tayo magmamark. So, diba? Mark kayo ng center. From the center, mag-mark kayo ng 20 and 30 mm. So, 20, 30. Same as the other side. 20, 30. Then, so, makikita nyo, may nag-cross pa na isang diagonal dyan. Yung diagonal na to. Dyan tayo magmamark ng
another 20-30. So, take your time sa pagsusukot nito kasi once nagkamali dito sa part na to, wala kayong chance na hindi nyo magawa yung oblique. Hindi nyo makukuha yung next na step. So, na. Next step is next step, ito ulit, 30-60. So, ang gawin natin dito is ito. Ayan na. Ganyan yung orientation niya. So, itong diagonal na to, ito na. So, ito yung 30. Ito yung 20. 30, ay 20, 30. Ayan. So, i-slide nyo lang to. Once again, mas okay kung may calso. Kung wala, make sure na pantay yan dyan. Yung slide. Ayan. Make sure pantay ha. Para makuha nyo. Ito kasi, itong line na to, 60 degrees yan from horizon. So, mag-base tayo sa horizon or horizontal. So, horizontal, 60 degrees yan, 60 degrees. Lahat yan 60 degrees pa ganun. So, kung wala kayong makakalsuhan, 60 degrees to. Ito, 30. 30 degrees, 30 degrees, 30, 30. So, lahat ng paganon, 30 yan. Ito, matic 90. Okay, balik na tayo. Then, after nyo makuha to, 60 degrees na to. So, nag-mark tayo dito sa 30, 20 from the center. 30, 20. Then, from the center ulit, 30 and 20. So, yung nasa left side, pataas. Yung nasa right side, ito nasa right side ng center, left side ng center. So, yung nasa right side, pababa. Okay? The next is, ito naman, itong diagonal dito. Ngayon, itong diagonal na yan, puro siya horizontal. Diba? Pag ganun yung diagonal, puro horizontal yan. So, mark nyo. Yan. So, dito sa horizontal line na to, yung nasa taas, papunta siya ng
kanan. Yung nasa baba, pakaliwa. Ayan ha. Ayan. Then, compass na. Frankenstein yung compass ko. Okay, compass na. Ito na lang pala maliit. Ano siya? So, sa pagkakompas, ito na. Sa pagkakompas nyo, so, gamit tayo ng code ha. Meron tayong dalawang diamond na nabuo, which is the outer diamond and inner diamond. First, dun tayo sa outer. Ngayon, kunin nyo tong corner na to. Yan yung magiging center nyo. Ay, ito muna. Ito. Unahin natin to. So, yan yung magiging center nyo. Yan. Then, ang radius nyo, kung saan siya nag-cross. Kung saan siya nag-meet ulit dito sa center line. So, kung sobra man yung ano nyo, nangyari. Nangyari, ganyan. Lagpas. ang kukunin yung radius is ito. Kasi dyan siya nag-meet sa center. So, di ba? Remember, center natin is from this point, 30 mm pataas. So, yan. Yan yung magiging center nyo. So, dito, sa 30 mm na point, hanggang doon. So, set nyo lang. Hanggang dito lang sa vertical. Ayan lang. So, ito lang yung kinuhanan nyo. Ayan. So, once na-meet na nyo yung isa pang point na doon din nang galing, once na-meet na nyo yung isang line, so, itong line na to, diba, galing dito yan. Once nag-meet na sila doon, stop na. Ngayon, next line natin, next arc kung tawagin. Ito naman, tong corner na to. Ganun din. So, yung corner na yan, ang magiging radius niya is kung saan nag-cross sa center line. So, saan ba center line natin? Ito. O kaya ito. So, yan dalawang yan, yung magiging radius. So, gagawa lang tayo ng arc. I-connect natin yan. Ganyan. Now, ngayon, etong dito, hindi na natin kailangan lagyan yan. Move na tayo sa inner. So, inner, ganun lang din. So, start tayo dito. Which is the center point. Radius, kung saan nag-meet sa center line. Yan. Then, saan ba yung katapat niya? Ayun. So, yan uli yung magiging center natin. Yan. Tapos, kunin nyo uli yung center. Kung saan sila nag-meet. Mas okay kung less yung difference nilang dalawa sa radius. Ayan. Then, inner point. Ito. Wait, ayan. Yan nasa gitna.
Yan. Next is itong side na to. Kailangan pa rin natin yan. So, dito, mas madali naman to. Gagawin lang natin ito. Center ulit. Center. So, from that center, slide nyo lang yan. 60 degrees taas. Yan. So, after yan, dito naman, sa corner na to. So, from that corner, 60 degrees pababa. And then, next is horizontal. So, that corner again, horizontal. Tapos, doon sa corner, horizontal ulit. Yan. Ganun lang. So, parang gumawa ka lang ng outer nito. Next is point. Ito, center point. So, center point. Magiging radius niya is kung saan sila nag-meet. Dito. Ito ha, itong pinaka-labas, pinaka-outer. So, dyan sila nag-meet. So, gano'n lang din sa taas. Yan. So, next is itong cross section na to. So, again, kung saan sila nag-meet. Ito naman, sa mga vertical. Yan. And again, last 3 lines. Bago tayo mag-pen. So, ngayon, dito tayo sa top. Ito. Ngayon, gagawa tayo dyan ng dito, diagonal line. Pero, gawin nyo, ito ulit, kalso nyo yung ganyan, para straight. Meron kayong ano. Then, ilagpas nyo. Tapos, dahan-dahan yung ibaba. So, pag nakita nyo lumabas na yung dalawang side, or ito, yan, guhitan nyo na. So, diba? Dahan-dahan yung iangat or ibaba. Ganyan. Then, pag nakita nyo na yung dito sa harap, sa front view, front side natin, pag nakuha nyo na yung pinaka-edge niya, tsaka nyo guhitan. So, yun na yun. Yun na yung end ng ano natin dyan. Side natin dyan. Then, para hindi kayo maguluhan sa pagpe-pen, burahin nyo yung iba dito. Lalong-lalo na to. Ito, itong sobra dyan sa ano natin, sa art natin. Ayan. So, lahat ng pwedeng kalituhan, pwedeng mag-cause ng pagkalito nyo, burahin nyo. Then, last 2 lines, ito, edge natin. Ngayon, gagawa tayo dyan ng straight line using our 30 degree side. So, from here,
gawa kayo na, di ba, horizontal. Then, gawa kayo ng 30 degrees. Yan. Sa part na to, kung gusto nyo gamitin ito as your horizon, ang kukunin nyo dyan, bale, 60. So, mula dito sa side na to, itong line na to, hanggang dyan sa center, 60 degrees to. Ganon din dito. Pero kung ang ginagawa nyo is ganito sa akin, which is kinakalso ko dyan, pwede nyo gawing 30 degrees lang. Which is that, so, yan. So, pen na. Saan yung pen? Ayan. So, again, hindi nyo kakalimutan yung mga centers nyo. Iwasan din sa mobra. Tapos, dito, nag-aalangan kayo kasi baka hindi magtama yung ano. So, baka hindi magtugma. Ganyan nyo muna. Sukatin nyo muna. Yan. Same as this one. So, dito, pagka nilapis nyo at hindi nagtama doon sa lapis, pwede nyo i-correct sa pagpe-pen. Iwasan yung mag-double stroke. Huwag nyo kong gayahin. Baka madali kayo dyan. Then again, sukatin nyo ulit ito. Yan. So, ito na. Dito, huwag nyo kakalimutan ha. Semicircle lang yan. Hindi nyo kailangan buuin yan. Baka madiretso kayo dyan. Ulit yan.
Ito na. So, dito, check nyo lang kung saan yung edge. So, ngayon, dito, diba? Diyan lang sa corner na yan, or diyan sila nag-meet. Hindi itong una, dito kasi. Ganito kasi yung naging itsura niya. Pag ganito naging itsura dyan sa inyo, ito yung horizontal. Ay, ito yung naging diagonal nyo. Then, may sobrang ganyan. Dun sa radius or dun sa arc. So, diba ganyan? Huwag nyo kukunin to. Itong kukunin nyo. Itong pinakadulo. Kasi, yan yung edge ng drawing. So, magiging ganyan. Then, ito. Kasi, pag itong kinuha nyo, magiging ganito ang drawing nyo. Ayan. So, kailangan ganito. Ganyan ang itsura. Hindi ganyan. Magkakaroon ng sobra. Kahit maliit yan, mahahalata yan. So, yan. Yan. Nakaraos sa arc. Next up, diagonals. So, kung paano nyo nilapis, ganun lang din. Oh, shit. Sobra. So, kaya nyo na yan. Huwag tularan. Si Agustin. Nakailang stroke yun.
Agustin, wag tularan. Then, race. So, ayan. Light lang. Again, light lang yung pagkaka-lapis niya dapat. So, dito, diniinan ko para makita sa video, pero hindi ko sure kung nakita. Nakita naman siguro. So, ayan, tingnan yung mangyayari. Mahirap siyang burahin. Then, nagla-lighten up ninyo pen pagka binura nyo. So, another tip, pwede kayong gumamit ng 0.03, 0.05, or 0.1, kung ano yung pinakamaliit nyo, to make small corrections like this one. Pwede nyo gawin, pero hindi ko masasuggest. Kasi, mas mahirap. Then, white ink para magpantay yung thickness niya. So, kung sa tingin ng iba, maganda yung gawa ko, hindi nyo lang nakikita yung corrections. Basta, yan. Yan lang naman yung procedure niya. Huwag nyo lang kakalimutan yung mga tips. May mga tips mga sinabi. Sige, yan. Goods.